Dear Dr. Love, good evening po sa inyo. Gusto ko lang pong i-flex ang pinsan kong si Erica, who also happens to be my best friend. Ako po si Clarence, 26 years old, mula sa Quezon City. Best friend ko po si Erica mula pagkabata, lalo na't sa iisang compound lamang po kami lumaki. Super proud ako sa kanya dahil hardworking siya at lumalaban sa buhay ng patas. Graduate po siya ng architecture at licensed architect na rin. Sa kabila naman nangyari sa buhay nila, masasabi ko pong ito na ang simula ng magandang buhay para sa kanila. Taong 2018 nang pumanaw ang mami ni Erica na tita ko dahil sa ovarian cancer. Taong 2019 naman nang ma-stroke ang daddy niya at naging bedridden pero patuloy pa rin sa therapy. Dahil panganay sa tatlong magkakapatid si Erica, siya na ang tumatayong breadwinner sa kanilang pamilya at paminsan-minsan kung kinakailangan. This year, nagkaroon na siya ng 3 clients na nagpagawa ng kanilang bahay at building. Super saya ni Erica dahil legit na legit po ba ang feeling niya bilang isang architect. Dr. Love, I'm just so happy and proud for my cousin and my friend. She's now reaping the fruits of her labor. I'm hoping and praying na tuloy-tuloy na po ito at maging isa siyang in-demand at super successful architect in the near future. Thank you so much, Dr. Love. God bless us all. Buhat po ito kay Clarence ng Quezon City. Atin pong balikan ang liham kasaysayan ni Clarence ng Quezon City. Meron siyang pinsan si Erica na ngayon po ay isang architect at licensed architect. Although dumaan sila ang pamilya ni Erica, dumaan po sa hindi magandang pagsubok ng buhay. Yung kanyang mommy, yung mother, ay pumanaw, samantalang ang kanyang ama ay na-stroke naman at ngayon ay patuloy na nagte-therapy at bedridden. Parang may mga nagkukwento sa akin nung araw na kapag daw ang asawa ay naunang pumanaw, kadalasan di nagtatagal sumusunod yung kanyang spouse. And it happened to my mom and my dad. Ang nanay ko namatay ng year 2000 and she was 90 years old. At alam ko yung mag-asawa, yung nanay ko at tatay ko, hindi sila masyadong sanay ng magkahiwalay. Oo, palaging Although they were not very expressive and demonstrative, hindi namin nadinig na nagsabi yung tatay ko, I love you. Sa nanay ko, walang ganitong araw. Mga panahon ng Kastila, walang ganyan. So, hindi sila expressive or demonstrative. Pero, they were very close that sometimes ang nanay ko, uwian mo ng siopaw, hahatiin niya yung siopaw, titirin niya, babalutin niya sa dyaryo, lalagay sa kanyang bulsa ng duster at pagdating ng tatay ko, ibibigay niya yung kalahati ng siopaw. Ganon ang paraan ng express nila ng pag-ibig sa isa't isa. And when my mother died in 2001, Christmas ng 2001, na-stroke ang tatay ko. Maybe because of depression. Nalungkot siguro matanda. Na-stroke siya ng December of 2021, February of 2022, sumunod siya sa nanay ko. So, ganun, di ba? Ganun pa man, makikita natin, Clarence, ang determination ng iyong pinsan na ipagpatuloy ang buhay at siguro ay dahilan sa kanyang paglilingkod sa kanyang mga magulang, lalo na sa kanyang ama na ngayon ay bedridden, ay biniyayaan siya at pinagpala ng Diyos na magamit niya ang kanyang career, ang kanyang profesyon bilang isang arkitekto at ngayon ay nakatanggap siya ng maraming offers sa kanya na projects na magpapatunay ng kanyang success.
ito ay isang palaala lang sa atin na kapag isinuko natin ang lahat sa Diyos, ang biyaya ng Diyos ay ating matatanggap sapagkat alam ng Diyos ang makabubuti para sa atin. At mahalaga ay ipagkatiwala natin ang lahat sa Kanya at gawin natin ang ating profesyon o ang ating trabaho ng malinis at tapat. Sana'y nakatulong sa iyo ang palatuntunan ito. As always, Dr. Love. Mga kapatid, ito po si Brother June Banaag. Dito tayo sa totoo. Dito tayo sa True FM. Mag-subscribe at i-follow ang mga social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X, YouTube, TikTok, and podcast.